Good morning, good morning, good morning po sa akin mga viewers. Bali, welcome po sa Greenfield Realty. Welcome po ulit sa aking panibagong vlog for today. Ayan po, bali for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan bibisita po ako ng property na napakaganda. Grabe, ang ganda po talaga. As in, ito po ay may sukat na 1.1 hectares. And then ito po ay develop na po so konting repair lang to. And then kagandahan po nito, ito po ay nakaharap sa kalsada. Ito po ay natuhog ng kalsada. So mamaya papakita ko lahat sa inyo yan. Medyo na-excite lang po ako kaya nandito na ako sa may pinaka-overlooking. So ayan po yung pinakababa kung saan po kami nang galing. Bali ayan po yung pinaka-motor po namin. So ayan po ang ganda niya. Mamaya papakita ko lahat sa inyo yan. So bago po tayo magsimulang mag-ikot and then mag-vlog, paki-like, paki-share and subscribe po sa aming YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para updated po kayo dun sa mga bagong vlog ko na i-upload po So medyo na busy lang po ako recently kasi nga po ay marami po nag-avail po ng mga property. So inayos ko muna po yung mga documents po nila. So ito, babalik po tayo sa pagbablog. So abang-abang po kayo ng mga vlog po namin. Ang dami po namin i-upload. So tara, sabay-sabay po nating ikutin si 1.1 hectares dito po sa Lopez, Quezon. Let's go! So simulan ko muna po mag-vlog dito sa may pinakalikod po Ayan, bali overlooking po siya. And then kitang-kita natin yung mga nagtataasang niyog. Bali dito po yan sa part na may mga kubo. And then mamaya pababa po tayo, doon naman tayo sa may baba. Doon maa-amaze kayo, ang ganda po talaga niya. And so dito po sa part na to, yan tinaniman na lang po ng mga puno ng papaya. And then meron ditong mga kalabasa. Ayan, may mga kalabasa din sa part na yan. Ganda. Ayan, dito naman tayo sa may pinaka loob na niya. I mean dito sa may pinaka pagbaba po nasa overlooking kasi tayo. So tingnan po muna natin yung mga kubo. Bali itong property po na to, dinevelop na po ni owner po ito. So nilagyan nyo na po ito ng mga ilang pirasong kubo. Bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. So 6. So 6 na kubo na kawayan. So ayan po, pakita ko sa inyo. So may bed na rin siya. Ayan, medyo marumi na po, hindi na aasikaso. And then ayan, meron siyang mga upuan. So lahat ng kubo ganyan yung style na binili niya. Ayan, yan pa isa. Zoom na lang natin para hindi na tayo lumapit. Tapos po may mga tinatapakan na rin na kung parang nilagyan niya na ng mga bato para pagkahahakbang ka, safe ka. Ayan, ikutin natin. Napakadali namang ikutin So ayan pa po yung isang kubo. Ayan. And then may mga CR din po ito napapakita ko sa inyo. Ayan, step tayo. Ayan, ito po yung pinaka CR niya. So hindi pa masyadong ganun kaganda, pero nilagyan na rin po nila ng mga CR po tong property. Buksan natin. Ayan. So parang hindi pa gamit. Meron pang plastic yung bowl. Ayan. So may gripo naman po siya And then, ayan yung pinakababa. So, bababa tayo para makita natin yung ibang part. So, dito muna tayo. Tingnan muna natin yung kabuuan ng mga nakapaloob dito sa property. Bali, itong property po na to, ay meron pa po itong nasa 120 na niyog. So, medyo marami-rami pa. Ayan, kagandahan, mga kabataan pa po yung niyog niya. And then, may mga ilang hardwood tayo dito. Kaya medyo malilim. Natatabingan siya ng mga ng mga punong kahoy, and then mga niyog. Yan, fresh air, sarap. So tara, baba tayo. Naman tayo sa baba. Dito tayo sa pinaka overlooking So bali ito po ibinebenta po ni owner kasi nga po hindi na nila naaasikaso po So meron po isang caretaker silang nandito. So yun po yung nag-guide po sa amin. So bababa tayo, pero meron na siyang, hindi ka na mahihirapan kasi meron na siyang hagdan. Wow. Baba tayo. And then meron din po siyang parang mga kubo na
Siguro po sila na lang din po yung gumawa, ano. Meron siyang isa, dalawa, tatlo. So bali tatlo po yan, nakahilera na yan. So siguro yan po ay pwedeng tambayan kasi nga po may resort, I mean may pool po dun sa may pinakaloob po na yon. So mamaya titingnan din po natin, ano. And then yun yung reception hall naman nila. Mamaya papakita ko po sa inyo lahat yan. So yan, lalapit tayo dito sa may pinaka pool. Ang ganda. Kagandahan po nito ay small cut lang. Kumbaga parang ang dali niya linisin. And then kagandahan po nito, ito po ay nasa 3 kilometers lang para makalabas po tayo ng pinaka national road po. Ano? So medyo malapit po tayo sa national road. Yung pa isang magandang bentahin nito. Yan, kita na tayo sa may pool. Bali, itong pool po na to, sabi po ni guide, yung po nagbabantay po dito, yung katiwala po na pinaka-owner, hindi na daw po niya napapalitan ng tubig. Kasi yun nga po, hindi naman po kasi daw naaasikaso. So, hindi na lang daw po niya papalitan. Ayan, so meron tayong dalawang slot ng pool, isang medyo malaki and then yung medyo maliit po na yun, ano. So pang family use, yan pwede to, pero dinevelop po kasi ito ni owner. So ayan, may mga lamesa na tayo, kasama na po lahat yan sa bentahan, na yung mga stool na yan, kasama na po yan. And then may kasama din po itong solar, kasi ito pong property po na to, wala pa pong kuryente. So nandun pa po sa may pinaka-unahan yung line ng kuryente. Siguro nasa 1 kilometer po para makakuha po tayo ng kuryente. Pero sa ngayon po, ayan, napapagana naman po lahat ng mga ilaw na yan. Yan, dahil may solar silang malaki. So okay naman po. So ito yung pinaka-ano nila, parang reception hall siguro po ito, ano. So pwede diyan magkantahan, yan, pwede diyan tumambay. Ayan, may mga duyan diyan sa loob. Ayan po, ang ganda. Ikot tayo. Bali, ito po yung pinaka road po, ano. So yan po, ito pong part na to, medyo mas malaki po yung part po natin dito sa may right side, I mean. Yan, sa right side po kung saan nakatayo po yung ating mga kubo. And then may nasakop din naman po doon sa may aking left side. So yan naman po, maliit na portion na lang po, ano. Pero pwede rin po dyan magtayo po ng, let's say, mga kubo-kubo pa rin, or pwede pa rin naman magtayo ng bahay. Kasi po meron pong pinakasapa doon sa may hadlanderas. I mean, kasi po yung kabila naman po is another property na, so nandun yun. Mamaya lalabas ako, papakita ko sa inyo yan. So ito po CR pa rin, and then may CR pa rin doon, tapos ito po kubo pa rin po, ano. So napabayaan na lang po talaga. Pero kung ito bubuhayin po ulit natin, ang ganda nito. Kasi may piso wifi din sila dito. Pasukin natin po yung pinakaloob para makita natin. So talagang ginastusan po talaga ito ni owner. Ayan, may mga ano pa siya, oh. Siguro po dati may kainan din dito. Ayan po, meron po silang mga kitchen dito. So yan po yung pangalan ng kanyang Coco Farm Hub. So dating may kainan din siya, oh. So hindi na lang din po siguro natapos yung pag-develop po ng property. Kagandahan po nito, talagang kaharap siya ng kalsada, so hindi ka hihirapin puntahan yung property. Ito po, kung sakali hindi nyo man po gawing pang business, at least pang family use po, ang ganda niya. So yan, ikot pa rin tayo.
Yan, may mga kubo pa rin dito, oh. Dalawa. Tapos po, ang tubig po nito, ay kaya po hindi po tayo mamumblema. Meron na po siyang pinakatangke. Ayan po, oh. So, yan naman po kasama na rin po yan sa bentahan. So, may kasama na siyang solar, and then may kasama na rin po siyang mga tangke ng tubig o yung motor. So may konting repair rin po sa ating mga kubo po, ano. So pwede natin papinturahan po yan ng panibago. Or lagyan po natin ng mga pamatay-anay kasi hindi na nga po siya naaasikaso. So yung road naman po natin, even hindi pa po siya totally cemented, maganda naman po yung pagkalupa niya. So hindi naman siya ganun kaputik. So napakaganda naman yung daanan. So soon naman po yan po masisemento na po yan. So sa mga naghahanap po ng properties na small cut lang, yan. Pwede po sa inyo ito. Alin yung container van? Talaga? Pwede po makita? Ito po, kasama tong bahay na to. Okay. Ang ganda, no? Puro overlooking sa lugar na to, ah. Kasi itong bahay po na to, kasama pa po yan, ah. May pasukin natin. Bali tayo po ay nasa 10 kilometers away from town proper po ng Pinaka Lopez po, ano. So yan, binakura na rin po yan ni owner. Bakod na po yan ng mga kawayan. So yan, bali lumabas ako ng Pinaka Road. Bali po, kuya, dito sa part na to, kasama pa to. Hanggang saan po? Hanggang po mo. Kung saan nakatayo yung container van? Di po ba? Ano pa yun? Malaki pa pala. So ano pa po to, malapad pa po itong nandito sa may tinuhog ng kalsada. Okay. So pwede rin pala magtayo ng bahay diyan. Ang haba ng frontage. Ang frontage po ng ating property ay maglalaro po sa nasa 150 meters po both side po. So kagandahan nito, kaharap na kaharap ka po ng kalsada. Yun po ang pinaka the best po, So ang ganda niya. Tapos po ayan po, bali ito pong parang bodega style po na to. Yan po ay kasama rin po sa bentahan po yan. Yan po yung kahabaan ng bakod na yan hanggang dun sa may tent po na yan. Kasama po yan ng property. And then dito pa po. So punta pa tayo dito. Ito po, kasama pa to. Sa may sitawan. Oo. Ang ganda, no? Ha? Ang hindi lang ako kasama yung dap. Ay, yung dap-dap, hindi nakasama. Madrid ako pala yun eh. Kasama pa po to. Pinagtaniman ng sitaw. Kagandahan, flat. Tapos yung isa, overlook. Ang ganda. Ang ganda niya. Ito nga, pwede dalawang pamilya din yun. Sige, tingnan natin. Susakop yan, Tara. Yan, di ba naman tayo dito sa may left side kung saan may nasakop din po na property. Ayan, kasama po yung container van na yan, Container house. Hindi pala container van. Kasama po itong mga langka na to. And then yung mga niyog na yan, kasako pa po yan. Okay. Ang ganda. May papasukin ko yan. May aircon? Wow. Ang ganda ng pinakatayo ng lupa niya. Pasok na pasok ang sasakyan Diba? So yan, pakita ko sa inyo yung pinaka-container house na tinatawag. So meron na siyang aircon. Ayan, and then konting linis na lang po. Medyo napabayaan na din. Pero ang ganda niya.
Hindi ko matatry kung pwede akong pumasok, pero siguro pwede akong umakyat dun sa may pinakahagdan. Pero tingnan natin kung bukas para mas makita natin yung loob. Ah, okay, bukas. May manok. So may kwarto na siya. Teka ha, akbang ako lang ako. Tingnan natin kung makakapasok ako. Wow. Wow, ang ganda. So ito po yung pinaka-room. Ayan. So meron pa siyang bintana. Hindi mabuksan. So ito yung pinaka-room niya. And then may another room pa. Ito. So lilinisin na lang po talaga ano. And then may aircon naman siya, so medyo magiging malamig naman po dito. Okay. So okay na okay siya. Konting linis na lang. Gusto ko sana umakyat sa hagdan pero medyo takot ako, wag na lang. So yan, ikot tayo. So about naman po dito sa documents po ng property po na to. Ito po ay TCT title and then patay na po si owner. So si mga anak na lang po yung nagbebenta and then kompleto na po ito. Ano, may extrajudicial na po sila and then bayad na po yung mga amilyar po nito. So updated naman po yung mga taxes po nila. Ano. Yung taas kayo, kuya na yun, kwarto pa yun? Kuya, yung taas yung kwarto yun? Ah, okay. Ha? Oo. Yung pinaka-terrace pa sa taas, ano? Ganda. Lilinisin lang. So, marami tayong mga nakikitang puno ng bayabas and then may mga ilang mahogan na rin naman po dito. And then, kagandahan po ng property, yung pong nasa, I think po ano, half po siya. So, 50% na flat and then 50% na slope na overlooking. So, yun ang kagandahan. Hindi siya masyadong mataas. So, kaya nalagyan po siya ng mga hagdan. So, yan po, bali, umalis na po ako dun sa may pinaka left side po, ano. And then kanina po, bali nagkukwento po sa ating sea guide, bali itong property po na to ay kumikita po ng nasa 11,000 every 3 months. So not bad po, ano, kahit papano meron siyang return income na aasahan. So ito na po ulit ako sa may pinaka road. Ayan. May bayan natin yung pinaka road naman. Ang ganda niya, kung tatanawin mo siya sa labas, ang ganda, oh, tinan mo. Ay, wow. Talaga na inlove ako dito sa property na to. Dangan nga lang po talagang napabayaan po, ano, pero kung talagang aalagaan ulit, ayan, medyo na ano na rin po yung mga bakod. Ang ganda niya kasi gustong-gusto ko po kasi yung mga property nakaharap ng mga road. So pagbaba mo, property mo na. Ito naman po, medyo mahal po siya, pricey po talaga siya kasi dahil nga po dun sa mga itinayong mga structure. Katulad po ng yung pool and then yung mga kubo po na yan, medyo mahal po kasi yung mga kubo na yan kung tutuusin po, ano. So ilan din yan, nasa 6 din yan. Ang bali sa ako pa rin po ito. Yan. Pero yung kubo po na yan, hindi na po yun sakop, ano. So, pasok na pasok po sa ating 4 wheels. And then, yan, medyo maputik lang po dito sa may part po na to. Pero dun po sa mga binaybay po namin na daan na yan, wala naman pong putik dyan. Okay na okay po yung daan dyan kahit hindi naman po nasisemento pa. Kagandahan po nito, napakalapit natin sa National Road. And then may bakod na siya, oh. So, konting develop na lang po ito. Ang ganda nitong property na to. May tent sila sa harapan. Dito na lang ako magbibideo sa may pinaka
harap niya. Ayan, sakop pa po yung mga ginamasa na yan, yung mga dinamuhan po na yan, sakop pa rin po yan ng property. So dun sa price na binigay naman po sa atin ni Honor, okay na po siya kasi nakita ko naman po talagang medyo marami siyang pinagawa talaga. So nandun pa po yung pinaka boundary po niya dun sa tinatayuan ng aking mga kasama po. So ito po, sakop pa po itong mga niyog na yan na nasa harap po ng kalsada. Yan, sakop pa rin po yan. And then yung mga ginamasa na yan, sakop pa po yan. Yung mga niyugan na yan, sakop yan. So yan, pahabol ko lang po sa inyo. Bali itong road po na to, tagusan po yan. Bali ito pong road na to, itatagos po yan ng Villa Espina. And then dun sa dulo po na yan, mga sinisemento na po yung pinaka road dyan. Ito naman po yung pinasukan namin kung saan galing po kami dun sa may pinaka national road po. Yan naman po ay dun pa lang po sa may pinakaunahan po yung ginagawa pong pinaka road, cemented road. So kagandahan nito, kahit saan ka dumaan, national road pa rin yung lalabasan mo. So napakagandang idea po, katulad ng ginagawa po ni Kuya, tinataniman niya ng sitaw, talong. Ayan, meron siyang mga tanim dito na mga papaya. Wow, ang ganda. So pang family use, ayan, small cut. So yan, tinaniman po ni guide nung nagtatao po dito ng talong po itong part na to. So may talongan siya, and then dito sa may bakod naman, yan, nilagyan niya ng mga sitaw. Ayan. Ang ganda. So ang property po, mas malaki po yung pinaka right side po niya kaysa sa left side. Labas tayo. So dito po yung malaki ang part, hanggang doon po yan sa may pinaka overlooking. Yan. And then ito naman pong part na to, medyo makitid na lang po pero kasyang-kasya pa na naman po ang pagtayuan din ng mga bahay. Okay na okay pa rin naman po siya. So hindi naman siya ganun kakitid, I mean. So yan po, kung sakaling magustuhan niyo itong property na to, pwede niyo po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So ready na po tayo for reservation po. Kagandahan po nitong property na to, ulitin ko lang po, ito po ay small cut lang. So 1.1 hectare na develop na, so napakadaling linisin. And then kagandahan and bentahe po nitong property na to, bukod po dun sa na-develop na siya, ito po ay nakaharap po sa kalsada. Ayan. Hindi tayo hihirapin pag baba po natin sa sasakyan, ayan na yung property. And then kagandahan po nito, ang haba po ng frontage po natin. So bihira na po yung mga properties po na ganito, nakaharap talaga ng kalsada. So yan, avail na po kayo mga ka-farm lot. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Ayan po. So thank you po.